Magandang araw po sa ating lahat. Kami pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Bless you. Name, O Lord God. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na muli ay pinagtagpo mo ang bawat isa, Panginoon, upang magkaisa ang bawat isa sa pagpupuri at pagsamba. Maraming salamat din po sa kalakasan na palagi mo binibigay sa aming Panginoon. Gayon din sa kagalingan ng aming mga sakit, sa mga biyayang aming natatanggap araw-araw, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat sa presensya mo sa aming buhay, Panginoon. O Lord, dalangin po namin na kami ay patuloy mong ingatan, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng aming gawain sa araw-araw. Ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. At linisin mo rin po ang aming mga puso at isip, O God. Renew the spirit within us. Ganun din, Panginoon, na sa araw na ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa. Sa lahat ng aming maririnig, Panginoon, sa hapong ito, nawa ito ay magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya, O Lord, upang maging matagumpay ang bawat isa sa lahat ng pagsubok sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, ng kalakasan, O Lord. Lord, dalangin po namin na ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan, O Lord. Ang mangunguna sa iyong gawain, Panginoon, at gayon din ang maghahatid ng iyong banal na salita, Panginoon. Nawa ay patuloy mo siyang pag-ingatan at pagpalain, patuloy na bigyan mo siya ng knowledge and wisdom at kalakasan, Panginoon. At patuloy na gamitin mo siya, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord. At ganon din, Lord God, na ang mamumuna sa praise and worship, O Lord, na maibigay namin, Panginoon, ang pagpupuri, na maitaas ka namin sa kalagitnaan ng ito, Panginoon. Ang iyong presensya, ang siyang manatili, Lord, sa aming mga puso, O God, at patuloy pong hipuin ang bawat isa. Ganun din, Lord, sa aming tithes and offerings, O Lord. Maraming salamat po sa natatanggap naming biyaya sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, ganun din ang kanilang mga trabaho, at ganun din ang aming mga pamilya, Lord God, na ikaw ang patuloy na nagsusustain sa amin, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihang loob. O Lord, dalangin po namin na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, sa aming pagpasok sa trabaho, sa lahat ng aming gawain, Panginoon. Nawa kami ay magsilbing pagpapala din sa iba. Maraming salamat po, O Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name, Amen. Praise God po. Sama-sama po natin purihin ang Panginoon. I believe
for you, oh Lord. All my regrets, all my outlays, the joy and the pain, making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I true. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes. See the past, yet unseen.
and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you. And we worship you this day. Father, we love you. And we worship you this day. Lord, we lift your name on high, Lord Jesus. You truly deserve the highest praise and honor, O God, for you are the only living God. Truly, O God, it is really wonderful to offer our lives to you dahil galing din ito sa iyo, Panginoon. And so with that, O God, again, we give you all the highest praise and honor that you deserve. In Jesus' mighty name is we pray. Amen. Amen. Mabuti ang Panginoon. Amen. At mainam na tayo ay narito, hindi nasasayang ang ating magdako sa lugar ng sambahan. It's all because we do it dahil we love the Lord. Amen? Amen. Thank God kasi nga we have the freedom to come here and worship Him without any restraint. Amen? Amen. Amen. So, at last time, sino po nakakatanda na ating unang topic? Pray fast.
In last week, we discussed about fasting. But in the first week, we discussed new things from God. God makes all things new. Gagawin bago lahat ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Amen. Amen. Kasi sa tayo yun eh. At yun ay magaganap. Amen? At magaganap na sa panahon natin ngayon. At ito mga ating pag-uusapan ay maraming gamutin. Since this is January, the first month of the year, palagi tayo inaalala ni Lord. Bakit ba tayo narito, di ba? It's all because we want to seek first the kingdom of God. Monday to Saturday, we do all our ways, di ba? Our work, mga appointments and everything. But Sunday is for the Lord. And January, renewing our vow before the Lord. And so, we always need to seek first the kingdom of God. Amen? So, lagi natin hahanapin ang kaharian ng Diyos. At kaya nga, ang tao, madali makalimot talaga eh. No? Bukod sa pagiging malilimutin, talagang nakakalimot ang tao because we are limited. Di ba? Kaya laging sinasabi ng banal na kasulatan, Hebrews 10:25, na huwag kalimutan ang pagtitipon-tipon. And thank God for all the fellowship kasi binibigyan niya tayo ng freedom to be part of fellowship para sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paghawig, mananalangin, pakikinig ng salita ng Panginoon at pagkakaloob ng buhay natin sa Kanya. Hindi ba? Ayan. So, hindi nasasayang ang ating pagparito dahil iyan ay alam lahat ni Lord. At dinededicate natin ang bawat araw ng ating fellowship because we want to serve the Lord. Amen? Ayan. So, ang topic natin for today, seek ye first the kingdom of God. Kahit tayo nakakilala na sa Panginoon, palagi tayong pinapaalalahanan na unahin natin ang Panginoon o ang kaharian ng Diyos. At ito ay, alam na natin ang talatang ito na hindi na bago sa lahat, Matthew 6, verses 33 to 34. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hanapin muna unang-una ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay maidaragdag sa inyo. Kung kaya, huwag kayong mag-alala kung ano ang magaganap sa kinabukasan. Sapagkat ang kinabukasan ang bahala sa sarili niya. Ang bawat araw ay meron ng kanyang mga ginagampanan, mga hindi inaasang pangyayari, no? Or troubles. Kaya, huwag natin isipin yun ang sabi kong Dibagos, hanapin natin ang salita o ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. So, ibig sabihin, unahin natin ang Panginoon. Luke 21:34. Tayo nga daw ay laging magbantay na ang ating mga puso ay hindi mabigatan sa mga pag-alala at sa drunkenness o yung pagiging pagkalango sa alak at ang lahat ng mga isipin sa buhay, lalo na yung mga winumuri natin sa buhay, di ba? Na ang bawat araw ay parang iniisip natin, ako baka dumating bigla ito at tayo ay mabigla. Pero ang nais ni Lord, huwag daw natin ituon ang ating mga puso sa mga sobrang alalahanin, di ba? Pag ipinananalangin natin sa Panginoon, alam na iyan ni Lord. Ating nanibigay sa Kanya at ipagkatiwala natin sa Kanya at Siya ang bahala sa atin. Pag sinabing dissipation, yan ay pag-aaksaya ng salapi, ng ating mga lakas, at ng lahat ng ating kapakinabangan, ng ating pinagpupunang na ikabubuhay. So, yan po yung tinatawag ng dissipation. So, ngayon, we are facing the year 2026. We do not know what lies ahead, but we just entrust into the Lord.
So, marami na naman tayong New Year's resolutions. Meron nga ba? At gawaan ngayon ng plano sa mga churches. Kahapon kakamitin lang po namin para sa ating calendar of the year. No? Ang nilalaman po na Matthew 6:33, ito ay ibinabalak sa atin ng Panginoon doon sa katuruan patungkol sa mga worries in life, sa anxieties, no? Dahil maraming nakakapag-alala talaga. Kapag wala tayong Diyos sa buhay, we just think of negative things. We just think of yung mga bagay na nakakatakot na tila parang mawawala tayo ng pag-asa. Di ba? Many are the worries of man. Napakarami, iba-iba. At ang lahat ng tao, sabi niya, ay mayroon akong mga dinadalang pasanin sa buhay. Di ba? Walang exemption. Bata, matanda, lahat meron. Kung kaya, ang nais ng Panginoong Yesus naman, hanapin natin ang kanyang kaharian. At dalawa nga, hanapin ang kaharian niya at ang kanyang katwiran. Ayan. Para yung ating isip hindi mawala yung eternal goal natin lahat. Meron ba tayo eternal goal? Meron ba tayo pang walang hanggan na objective sa ating buhay? Meron? Baka wala. Ano ang pang walang hanggan na ating objective sa buhay? Eternal life. Eternity with the Lord. Yes. Yung talagang pinakamithiin ng ating buhay. Kasi ang buhay dito ay pansamantala, hindi pansamantagal. Amen? So una, next. Una, Justin, nakikita mo? Okay. Unahin natin ano ang kaisipan ng isang taong nakatuon sa mundo. Diba? So first, the worldly man's mind o yung kaisipan ng isang taong makasanglibutan ay talaga okupado ng mga earthly worries. Ano-ano ba ang characteristics o katangian ng isang tao ang tuon niya ay laging nasa sanlibutan o sa mundo? Ano ang kanyang mga katangian? Siyempre, siya ay walang Kristo sa buhay o wala siyang Diyos sa buhay. Siya ay estranghero mula sa mga anak ng Diyos at estranghero din sa kaalaman na meron siyang better hope of eternal life. Marami hindi nakakaalam. Meron bang ganun? Meron bang pag-asa? Gaganda pa ba ang buhay ko dito sa mundo? Ayan. At marami sa kanila, wala silang pag-asa patungkol sa walang hanggan. It has not been in their minds. Wala silang, kumbaga, ang confidence o tiwala lang nila ay sa sarili at sa kanilang sariling abilidad. Kaya ako yumaman o kaya ako naging successful because of my talent, because of my abilities, at malakas ako. Ganyan. Puro ako. Pangalawa, ang mithiin ng isang taong wala sa Diyos ay makamundo. Siyempre, di ba? Kasi wala nga siyang Diyos. Ano ang kanyang mithiin? To seek the good life that comes from possessions, comes from money, or karoon ng bahay, na mga muebles, masasarap na pagkain, sasakyan, mga laruan, kung kay bata pa, kung matanda, may laruan pa din, di ba? Yung mga gadgets, mga damit, mga recreations, pagliligangan, and nais yumaman, prosperity. So lahat yan ay mga bagay na material dito sa mundo na talagang nagbibigay ng comfort, di ba? Pride, parang may status ko ka, kapangyarihan, kasikatan, at pagkakakilanlan. Diba? Ngunit yan, lahat ng yan ay dito lang sa earth.
At ito nga yung pinaka-major mistake ng taong walang Diyos. Ang sabi nga sa preacher's outline, at ito yung quote, material things can only make a person comfortable. Diba? Kasi namin comfortable, masarap humiga sa malambot na kama, saan pa, masarap magmaneho ng magandang sasakyan, at lahat na nandyan, di ba? Napaka-comfortable, pero hanggang doon lang. Kaya sabi sa Mark 8:36, ano ang mapapakinabang ng tao kung pa sa kanya nga lahat ng bagay sa mundo, pero yung kaluluwa naman niya ay naliligaw. So, iyan po ang pinaka-major mistake ng tao. Inidsipera niya ang Panginoon. So, yan ang katangian ng tao makasalimutan. He never knows that there is a kingdom of God na dapat niyang mithiin na makamtan. Pangalawa, eto namang tao na may takot sa Panginoon, hindi nawawala sa kanya ang mithiin na pang walang hanggan. At yun naman ang nasa bawat tao. Diba? Hindi lang tayo nasa mundo para mabuhay dito sa mundo. Kasi lilipas din tayo. We are not eternal, permanent in this world. Ika nga. Ano ang katangian ng tao may takot sa Diyos? First, ikaw ba ay ang tao ito? Ikaw ba ay nabubuhay para kay Kristo at para sa kanyang salita? Diba? Sabi nga ng Christian code, ang isang tao na kay Kristo, he only lived once, diba? Isa lang ang buhay natin eh. We do not live twice. We only live once. Only what's done for Christ will last. Yun lang nagawa natin kay Kristo ang tanging maaalala at mananatili na. Tandaan natin po yan. At yan ang taong nagtitiwala sa Diyos habang narito sa earth. Ang kanyang pananaw, bagaman ginagawa niya mga bagay sa mundo para mabuhay na maayos, nakatuon ang kanyang paglilingkod, ang kanyang kaisipan, kung ano ang mabuti at makakaluwalhati sa Panginoon. Kaya siya ay nabubuhay na, God-centered. Naglalakad siya spiritually ayon sa dikta ng Espiritu Santo, ayon sa bunga ng Holy Spirit. Yan. Love, joy, peace, patience, long-suffering, and so on and so forth. So yan ang mga katangian na kanyang pinamumuhay at ang kaisipan niya hindi nawawala yung eternity-centeredness sa puso niya. Na oo, nabubuhay tayo dito, hindi lang para magtrabaho, para mabuhay na maayos, merong pang walang hanggan beyond this life. Right? Umuo kayo dahil yan ang sinabi ni Lord. Totoo nga, no? Hindi lang tayo nabubuhay para sa araw at para sa ating buhay na ito, dito sa mundo, nang ganun na lang. Na parang wala lang. Kailangan meron tayong purpose. At ang purpose natin ay to become or to live as Christ lives. Mabuhay tayo kung ano ang ibinigay na pattern sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya next, Jesus reminds him to set his goals heavenward. Palagi yun. Simula na ang Panginoon ay nagtuturo sa kanyang earthly ministry, palaging gano'n ang sinasabi niya sa mga disciples. Okay? Sabi ng quote, God made man a spiritual being. At tayo nga ay spiritual being na binihisan ng katawang panglupa. Ang tangi lang daw paraan na ang tao ay masisiyahan siya kung hahanapin niya muna ang Panginoon at ang kanyang katwiran una sa lahat. Amen? Yan ang dapat maging motto
isip ng bawat nagmamahal sa Panginoon. Pangatlo, Jesus says that a believer, tayong mananampalataya kay Jesus, must not worry. Although sometimes di may iwasan, mag-worry ka talaga, di ba? Lalo na kayo lalo pag may problema. Pero, ang nais ni Lord, kapag nasabi mo na sa kanya yung problema niya, panampalatayanan mo na sinagot ka na ni Lord. In Bruce 11:6. Dahil kung nag-pray ka, hindi ka nananampalataya, hindi masisiyahan si Lord dyan. Kailangan, nanalangin ka sa Kanya, you have the faith that the Lord will answer your prayer. Right? Amen. Yan. Pag sinabing seek o hanapin, it comes from the Greek word zeteo, na ibig sabihin, sundan mo. Pagsikapan mo to strive. Yan ang iyong maging aim, yung layunin sa buhay. Ika nga, talagang hanapin mo to search for, to endeavor, to get. Pag sumikapan mo na iyong makamtan at makipamuhay. Yan ang sinasabi ni Lord nung sinabi niya na hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabutihan. Sinabi pa ng isang quote, man can have all the necessities of life. Diba? Ang kanya lahat. But he has to do something. Pwede niya makamta ng lahat, pero kailangan niyang gawin muna ang bagay na ito. Nahanapin muna, una sa lahat, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Pag sinabing kaharian ng Diyos, kasama doon, syempre, ang rule o ang pangunguna ng Panginoon na walang iba kundi nasa kanyang salita. Sundin natin ating ipamuhay ang kanyang salita. Kasi for man lives not by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God and His righteousness. Diba? Kasama yun. Pang-apat, ang buhay Kristiyano hindi dapat mapuno ang kanyang kaisipan ng mga bagay patungkol sa material things. Although kailangan natin yan, pero hindi yan muna. Una, sabi ni Lord, hanapin muna natin si Lord. Ipagalangin natin, Lord, ano ang kalooban mo? Ay, kung kalooban ni Lord na maging milyonaryo kayo, praise the Lord, diba? Ibig sabihin, meron kayong kakayanan na umawak ng milyon. Hindi kayo bibigyan ni Lord kung hindi natin carry na hawakan ng bawat pinagkatiwala niyang pagpapala. Kung kaya, bibigay ni Lord, diba? So, the believer is first of all to be seeking after the kingdom of God and His righteousness. Ano yung kanyang kalooban o kanyang kaharian? To seek first to do His will. Doon sa Matthew chapter 7, verses 20, 21, 22, ang sabi doon, yung mga nagpo-profess na kilala namin ang Panginoon. Dumating yung panahon na, Lord, Lord, sabi niya, nagpagaling kami sa pangalan mo, o nagpangaral namin ng salita, at ginawa namin ang aming the best, pero sabi ni Lord, hindi ko kayo nakikilala. Diba? So kaya sinabi ni Lord, na only those who do the will of God will enter the kingdom of heaven. Sila lang na gumagawa ng kalooban ng Panginoon ang siyang papasok sa kaharian ng kalangitan o kaharian ng Diyos. Isa lang po yun. Kaiba lang ng terms. Okay. Sa Romans 14:17, sabi doon, dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lang kumain, kuminom, kundi ang kaharian ng Diyos ay nilalaman ang katwiran, ang kapayapaan at kagalakan sa Holy Spirit. Diba? Hindi lang yung dahil masaya tayo, maganda yung music, masaya dahil masaya ang mga nasa paligid, mayroong kasiyahan, may fiesta, may magandang mga surprises, but we have to seek after the joy of the Holy Spirit. Amen? Nais ni Lord ng kagalakan ng banal na Espiritu Santo ay maranasan natin sa ating buhay. 1
first and foremost. Iba yung happiness sa mundo eh, di ba? Iba yung masaya ka, may barkada, masaya nakapasyal, masaya na. But it's even more joyful o masaya o may dala kapag nararanasan natin ang joy in the Holy Spirit. At ito ay available lang talaga sa mga mananampalataya na seeking after God's righteousness. Panglima, kung ang isa daw mananampalataya ay sabihin, siya ay failure. Hindi siya nagtagumpay sa mundo ito. O kaya ay katulad ng mga dating mayaman, biglang nasa daan, nasa lansangan, nag-usig, naging taong grasa. Meron ganun eh. O kaya, sa kanyang pag-aaral, bumagsak siya. Hindi niya na-attain yung gusto niyang course kasi bumagsak siya. Ang sabi doon, kahit man dito sa sanlibutan na tayo ay nag-fail, hindi yun ang katapusan ng mundo. Di ba? Hindi yun ang panahon na pinagbagsakan tayo ng langit at lupa. Maaaring merong plano si Lord, and dapat ang lahat ng ating failures, ang lahat ng ating mga pagkakamali o kaya yung mga nagawang yung mga kabiguan o mga pangarap na hindi na-attain, mga kapatid, yan ay temporary lang. At gawin natin stepping stone para tayo lalo pang lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. You know, God will help and strengthen the Christian who is always aiming to do the will of the Lord. His failure is only temporary. Dito lang yung sa earth. Kaya nga may pangako si Lord na kahit man nabigo ka, you know, Romans 8:28, God will work all things. Lahat ng mga bagay ay magkakatsiyap-tsiyap. Ano yun? Ay lahat ng bagay na yan ay magkakaroon ng kaugnayan para lumabas ang pinakamainam sa buhay natin dahil mahal natin ang Diyos. Only those who love God, that we may understand that all these things happen in our lives for a reason. Diba? Naganap ang lahat ng bagay dahil may reason. Because God has a wonderful plan for you and me. Whatever the situation is, God holds our life. Next, God will meet all the necessities of life. Philippians 4:19. Kaya nga sabi ni David sa Psalms, hindi ko pa nakita na namamalimos ang mga mananampalataya. Walang mananampalatayang namalimos. Meron, pero hindi talaga mananampalataya. Yung mga naging mananampalataya o naglilingkod na sa Panginoon, tumalikod sa Panginoon at ginusto ang bisyo sa buhay, sa droga, hanggang sa ang buhay niya, naging taong grasa siya talaga, literally. So sad, pero meron ganyang mga pangyayari na naganap. Hanggang sa release ng trend, gumagano na doon dahil sa sobrang droga. Hinanap niya si Lord, pero mas ginusto niyang hanapin ang droga along the way. So, lahat talaga totally failed dahil walang Diyos sa buhay niya. Sabi nga sa Ezekiel, kung ang isang matuwid na tao ay nagkasala at naging ligo ang buhay niya, siya ay mamamatay spiritually. So, kaya sinabi yun, meron pa lang, naging Kristiyano tapos biglang bumaksak ang kanyang spiritual na buhay, wala siya sa Panginoon. Ang buhay niya ay talagang failure because he does not seek God. Hindi niya hinanap ang Diyos, kundi ang pansamantalang kasiyahan. Diba?
Dahil pag sa ilalim ka ng influensya ng droga, high na high ka, di ba? Meron nga gusto nila, parang feeling nila Superman tatanong sa building. Dahil high na high nga eh. Pero pagkatapos nun, syempre, lusog-lusog ang katawan nila. Ang masaklap nun, mamamatay siya na wala sa presensya ni Lord. Letter D, we have to think God has much better things in store for us eternally. Lagi nating iisipin at huwag iwawala sa ating kaisipan na nais ng Diyos may mga much better things na naghihintay sa atin sa walang hanggan. Sabi sinulat ng isa rin pastoral to. Siya na kay Lord na at ito rin ang ating pamangalan next. Life is beautiful, sabi niya. Although she's already with the Lord along with her husband. Ganun ang nangyari, di ba? Talastas niya, life is temporary here on earth. And after that, kung lahat ng bagay na kamtan natin niya sa mundo ito, pero without God, the afterlife, ano na ang buhay mo? Wala sa Panginoon. Di ba? Dapat malaman ng tao na after this life, there is another life. Kaya nga, life is beautiful kasi ang buhay ng Kristiyano ay alam natin, nandito tayo sa earth, nakakaranas tayo ng mga pagpapala, nakakaranas din tayo ng pagsubok, di ba? Ng mga discouragement, pero pansamantala lang yun kasi ang pangako ni Lord ay life, eternal life. Kaya dapat maunawaan natin na talagang ang ating goal ay eternal life. Ano man ang pagsubok, di tayo susuko dahil may much better. Kailangan sa Panginoon pa rin tayo kakapit. Why? Eternal life is waiting. Kaya talagang life is beautiful. Amen? Amen. Kaya kapag nagtagumpay tayo dito sa temporary life at kung tayo dinala ni Lord, forever with the Lord na yun na masaya, yun ang talagang kagalakan. At lahat ng ating nararamdaman, walang hindi maikukumpara ang greatness and the marvelous things awaiting us in heaven sa mga bagay sa mundo, yung mga nagbigay ng discouragement, yung mga sakit na naranasan ng tao, wala yung sinabi sa naghihintay na life eternal sa bawat isa. Kaya nga sabi ni Paul, sabi niya, for momentary, sa sandali lang. Pero yung sandali yun, di ba? Ilang taon, ilang linggo, magsasuffer, ganyan. Sabi niya, sa munting sandali, ang magaan na pagdurusa na naranasan na isang tao, magdudulot ito ng matinding bigat ng kaluwalhatian eternally na sabi doon, far beyond all comparison. Diba? Kaya nga, sabi nga ni Paul, siya lang ang nakarating doon sa third heaven at sabi niya, wow, it is beyond all imaginations, the beauty of heaven and the beauty of being in the presence of the Lord. Kaya mga kapatid kay Kristo, dapat huwag natin kakaligtaan sa ating kaisipan. Yes, we have the life here on earth, pero pinagpapala tayo, haharap sa pagsubok, the Lord gives us victory, pero unawain natin pansamantala lang yan. Dahil merong naghihintay sa atin na talagang pag sinabi ni Lord na I'll give you eternal life, gaganap talaga yun, di ba? Kaya kahit tayo dumating doon sa puntos na panahon na natin, and each one of us has a period in life, hindi natin alam kung kailan, di ba? But the greatest thing is, yun na yung pintuan to be with the Lord forever. Ang mahalaga lang, we have Christ in our life. Kaya, bawat taon, bawat pasimula ng taon, laging pinapaalala sa atin, seek first the kingdom of God. So, sa ating pagtatapos, yun ang mga nangyari na
let us start this new year. O dahil dati na tayo naglilingkod at nais natin na maglingkod pa rin sa Panginoon, patuloy tayo. Let us seek the Lord and His will palagi. Huwag natin kakalimutan yan. Ano man ang ating profesyon sa buhay, ano man ang ating katapayuan sa buhay, ano man yan sa mundo ito, palagi natin iisipin. All earthly blessings will follow as we seek doing God's will. Sabi nga, ito yung ating ulit statement. The Lord will bless us still, even in the land of the living. Kahit tayo nabubuhay dito sa mundo na temporary, the Lord will allow us to experience His blessings. Diba? And afterwards, His eternal blessings. Kahit nandito tayo sa mundong temporary. Amen? So, God bless us all. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians 9, verse 8, sa Tagalog po. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsigana sa inyo, upang kayo ay mayroong laging buong kaya sa lahat ng magsipagpagana sa bawat mabuting gawa. Alam ko rin, pinag-aaralan ko ito kagabi. Lord, ano pa yung sabihin? Kasi, katulad yan, sabi ng Panginoon, gusto niya sa mga anak niya sumagana. Kasi nga wala naman daw anak ng Diyos na naghihirap. Katulad mo sinabi nga ni Pastora, lahat daw tayo. Kasi God loves us. At bawat isa sa atin, sabi nga, kailangan lang natin matutong magbigay. Magbigay hindi lang po sa pera, kundi kailangan po natin maging generous sa ating oras, kailangan maging generous tayo sa ating buhay, at yun nga yung pagbibigay na yun. At si Lord po ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan natin. Sabi nga, di ba, ang biyaya daw ng Panginoon ay sapat na at higit pa. Kaya, parang naranasan ko po kasi sa life ko yung gano'n na, yung kasi may mga tao kasi na gusto yung tanggap ng tanggap, parang gano'n. Pero sa life po ng isang Kristiyano, once na nagbibigay ka, lalo kang tatanggap ng tatanggap. Kaya unahin po natin magbigay bago po tayo makatanggap. Kaya kung gusto niyo pong sumagana yung buhay niyo, magbigay po kayo ng magbigay. Yun po yun. Yun lang po yun. Magbibigay po tayo ng oras natin sa Panginoon. Ibigay po natin yung buhay natin sa Panginoon. And God will add everything na pangangailangan natin. Sige, let's pray. Ama namin na sa langit, maraming salamat Panginoon sa hapon ito. Sa mga kapatiran Panginoon na idinala mo sa lugar na ito, Lord. Father, dalangin ko, Panginoon, ang turuan mo kami maging mapagbigay, Panginoon. Hindi lamang sa pamagitan ng pananalapi, O God, kundi pagkus, Panginoon, sa oras namin, O Lord. Alam namin, Panginoon, na malapit ka nang dumating, O God. At nais namin, O God, nais ko, Panginoon, na sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay magamit mo ng maayos, Panginoon, oras, Panginoon, na natitira namin sa mundo ito, O God. Father God, we are over our lives unto you, O God. Kaya mo, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isa. You know their heart, O Lord. Kaya, Father, kaya mo, Panginoon, na sila mismo, Panginoon, na gumawa, Panginoon, na para sa ikalulunhati mo, para sa papakilala ka nila sa mga tao, Panginoon. Kaya, Lord, kaya mo, Panginoon, na mga taong naririto, God, ay matutong magbigay, Panginoon. Magbigay ng oras, magbigay ng buhay, Panginoon. Magbigay ng salapi, Panginoon, para sa iyo. At lahat ng maliligong, Panginoon, ay para sa iyong expansion, Lord, ng mga gawain sa simbahan ito, Panginoon. That's why we thank you, Father, and we bless your holy name, O God.
we bring back all the praises and glory in your most precious name, O God. In Jesus' name, amen. Bago po ang ating announcement, tayo po lahat ay tumayo at muli ay manalangin sa Kanya. Once again, let's offer our lives to the Lord. Because the Lord knows what is in our heart. Pagkaman magkakasama tayo, but individually, the Lord is speaking to us. Diba? So, do you still offer your life to the Lord? O ang isip natin nalulod na sa mga bagay sa earth. But God wants us to still have for our wish list. Ang wish list number 1 para sa atin to be with the Lord forever at makamtan talaga yung eternal life na ibibigay at inaano niya sa atin. So Lord, we are here individually as you see us. Each one of us, O Lord, nakikita mo ang mga puso. Salamat po sa mga energy ng kanilang pagparito, sa pagbibigay nga nila ng kanilang mga oras, maging ng kanilang pananalapi. Salamat, Panginoon. And we know that you appreciate ang lahat ng yan at ino-offer namin yan lahat sa iyo, Lord, because you are our God and we want to serve you. I pray in the name of Jesus, katulad ng ninanais ng bawat puso na narito, Lord, that we offer our lives to you. We want to offer our lives to you, Lord. Maraming mga Diyos dito sa mundo, but you want us na ikaw lang ang aming Panginoon. Hindi yung mga bagay na nais namin makamtan. Although nais mo na pagpalain kami, Panginoon, pero nais mo na unahin ka namin at ipagkakaloob sa amin na ang ninanasa o ang mga dreams sa bawat puso ng bawat isa sa amin na narito. At bago mamang kami manalangin sa iyo, Lord, you already know what are the requests of each one. Alam mo na, Panginoon, ang hiling ng bawat isa. And I pray in the name of Jesus that they may experience the love and the comfort of the Holy Spirit, the joy of the Holy Spirit in each and every one of our hearts, and that the Lord would direct each one according to your plan for us to succeed as you are leading our lives. So we want you to lead our lives once again, Lord. And we just pray, Lord, that the Holy Spirit will be with us. Wherever we go, whatever we decide, lead us through until we see you face to face, Lord. Until you come. Hallelujah. Shalakaya shundakaya shundala shund. Yeah, shukaya shindale. Yeah, sundakaya shund. Shandala. Shia shundala. Yeah, sundakaya shund. Yes. We dedicate our lives to you, Lord, in the name of Jesus. That each one may walk with strength, even though the heart is weak. That each one may see the goodness of the Lord, even in times of affliction and hardships. That each one may see the goodness of the Lord, even when He is or we are tired. But our lives, O Lord, we want to offer to you. Maghari ka sa bawat buhay namin, Panginoon. Na hindi masayang, Panginoon, ang aming panahon, ang aming mga lakas. We lift up our hands to you because we love you, Lord.
because we worship you. And let it be in the hearts of each one, Lord, na ang aming pong mithiin, although marami kami mithiin sa buhay, una muna nais namin mithiin ang kalooban mo sa buhay namin. And let it be so. Lead us, O Lord, in the path you want us to tread on. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord, ang mga nahihirapan, Panginoon. Pagkalooban mo po sila ng mga spiritual na mata na nakakakita ng pag-asa sa iyo. Na nakakakita ng real joy sa iyo, Lord. Thank you for making things the impossible things, O Lord. Because we want to seek you, Lord God, and your will in our lives. Hallelujah. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin, Lord, ang talagang kalangkasan, ang presensya mo sa buhay namin. Kaya, mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang biyaya ng Panginoong Jesus, at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo nagsabi na, Amen.